Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. May invite everyone to please stand po sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. So before we sing praise and worship sa ating Panginoon, bago po natin simulan yung 9 a.m. service po, pwede po ba nating tignan muna po ang ating mga kasama sa lugaring ito? Can we say good morning? Good morning po para sa atin po. Ayan. Good morning po sa inyo. And I believe lahat po tayo is excited na. Very excited na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Come on, pwede po ba nating iparinig sa Diyos ang ating malakas na palakpak? Come on, can we all shout Jesus? Hallelujah! Can we all shout Jesus? Let's praise the Lord. Our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Say, everybody rise and sing. Come on, church, let's give the best clap offering to Jesus. Hallelujah. Yes, God, we praise your name. We lift you up. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Come on, church. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on, let's praise the Lord this morning. Praise your name, Jesus. Come on, we sing. If you're alive and you've been redeemed,
Jesus. I was lost, I was bound, couldn't find solid ground. I was blind, couldn't see how you called me royalty. Come on, sing. But in just 3 days you came and rescued me. Oh, by the power of your love, I am loved and I am free. 'Cause whom the Son sets free is truly free. Free indeed. We say, 'cause you have changed my life. I am not the same. Jesus, I forgive. I am a child of God. You have changed my heart to be from the dark. Come on. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. Come on. I was lost. I was bound. Couldn't find solid ground. I was blind. Couldn't see how you called me royalty. But in just 3 days you came and rescued me. Oh, by the power of your blood, I am loved and I am free. So whom the Son sets free is truly free. Free indeed.
church. Minsan pa, pwede pa po ba nating ibigay ang ating palakpak sa Diyos? Sige po, yung mas malakas, yung deserving ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Come on, church, mga kapatid, we are here today in this place. Pupunta po tayo sa lugaring ito para ibigay sa Diyos kung ano yung deserving niya. Come on, and let us start with our worship to Him. Hallelujah. Come on, kapatid. Let us welcome the presence of our God in this place. Hallelujah. Come on. Yes, Jesus, we call upon your name. We call upon your name. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on. Come on, can we say His name? Come on, kapatid, can we say His name? Jesus, Jesus, we welcome you in this place. Oh, fill this place, oh God. Move in us today, oh Jesus. Hallelujah. Come on, kapatid, sige po. Let us feel His presence. Let us feel His presence. Hallelujah. Come on, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay, kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Let us stay in the presence of Jesus, of His presence. Come on, let us lift our hands up high as we lift His name in this place. Oh, Jesus, come on, continuously say His name. We declare His name upon this place. Hallelujah, upon your lives. Hallelujah. Come on, kapatid. Come on, lift up your hands. Lift up your hands. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We exalt you, Jesus. We glorify. We worship you. Hallelujah. Come on, speak to the Lord. Come on, kapatid. Open your heart, kapatid. Open yourself. Let our God move in you. Let our God move in this place. Oh, let our God move in you. Hallelujah. Come on, we worship. Hallelujah. We call upon your name. Your name is Jesus. Say His name, kapatid. Come on, let's deklarahan po natin ang lugaring ito ng pangalan ng ating Diyos. Oh Jesus, we call upon your name. Move in us, fill this place. Let us experience you, your power, your loving kindness, your miracle. Ang ating mga kamay before we sing this worship song. Let us make sure na open po tayo ngayon. Sige po. Let us make sure that our heart is open right now. Let us allow Him to move in us. Hallelujah. Come on. Christ is my firm foundation.
not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. I built my life, He's never let me down. He's faithful through every season. So why would He fail now? We declare He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. Come on, sing it out. 'Cause He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation. You are the rock on which I stand. When everything around me is shaking, 'cause I never get more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Come on, we declare He won't. He will never fail. He won't fail. He won't fail. He won't. He He won't fail you. He won't fail us. He won't fail this church. He won't fail your family. He won't fail this family. He won't fail us, kapatid. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. You will never ever fail us. Hallelujah. Come on. The rain came blue. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, kapatid. The rain came blue. My house was built. Come on, let our God hear your voices. I'm safe with you. I'm gonna make it. Rain is coming. Rain. Come on. But our God is powerful. Our house is built on you. Oh, we're gonna make it.
our God hear you? Come on. Around me, I've never I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would he fail now? Come on, we sing. He won't. Hallelujah. He won't. He won't. He won't. Come on, we declare this with our lives. We won't fail. He won't fail. Come on, for the last time, kapatid. He won't. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Hallelujah. Come on, let us clap our hands to our God in this place. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. O Diyos, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, God. Ikaw ang Diyos that never fails, God. Ikaw ang aming pundasyon, Panginoon. Ikaw ang sandigan, Diyos, na pwede naming panghawakan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na kailanman, Panginoon, Lord God, hindi matitinag, Panginoon. Anumang ulan, bagyo, Panginoon, Lord God, walang makakatinag sa iyo, Panginoon. Walang makakapantay sa iyo, God. At Lord, bilang yung mga anak, Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, God. That Lord, with you as our fortress, with you as our cornerstone, Panginoon, yes, Lord, andun yung promise, Panginoon, that Lord, there will be weapons that will be formed, Panginoon, for us to be destroyed, but Lord God, it will not prosper, Panginoon. As you, our God, is our shield, our Lord and our Savior, Panginoon. Lord, samahan mo po kami today, Lord, as we not only worship you, God, but Lord, listen to your word, Panginoon. Speak to us this morning, Panginoon, Lord God. Alam niyo po ang aming mga kalagayan, God. And Lord, I pray that, Lord, your word today pierce in our hearts, Panginoon. That, Lord, change our minds, Panginoon. Salamat to your people that are here in this 9 a.m. service and to the people that watching in their homes right now, God. Sige, Lord, walang maiwanan po sa amin, Diyos. Lord God, pagpalain mo ang iyong salita sa umagang ito. Muli, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, Ama. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Mari na po tayo makaupo. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa dito po sa ating bulwagan. And also to the people watching, hindi ko po alam, nasa bahay po ba kayo? Nasa commute? Wherever you are, good evening po sa inyo. Magandang araw po sa bawat isa. Pwede po bang pakitignan ng iyong katabi? Merong mangiti sa kanyang labi. Ano po? Salamat sa Lord. No? Maganda yung ating umaga. Bumalik na ulit ang araw. Sige, palakpakan ulit natin si Lord. At sige, Lord, mag-stop muna mga bagyo dahil maraming mga kababayan natin ang nasalanta. And we pray for them. We continue to pray for them. Let us pray for them, their families. At sige po, hayaan po natin na hindi lang tayo, yung buhay natin, kundi nagiging gamit din tayo for others as we intercede na ang Diyos ay maging comfort through their struggles today. At sa umagang ito, pwedeng hindi man ganun, no, yung kita, yung struggle. But in our spirit, in our lives today, alam ko si Lord, meron ding gustong i-comfort sa atin. Meaning, may gusto siyang ipaalala na siya ang firm foundation, kagaya ng ating inawit, that pwedeng nandun tayo, nagsisail tayo sa bagyong, di ko alam, bagyo man sa, pwedeng sa family, sa finances, or sa mga relationship, sa trabaho, in the ministry. But nandun yung promise ng Lord that He is our firm foundation. That as we anchor our lives sa Panginoon, pwedeng andun ng winds, waves, bagyo sa buhay natin. Pero just like our God, kailanman di tayo pwedeng matinag. Sige, palakpakan muli natin si Lord. So today, our message, our topic, will be about itong
proclamation, I can say, or declaration this morning. I don't want to be stuck. I don't want to be stuck. So sa buhay natin, pwedeng nakaka-relate tayo because pwedeng ang marami sa atin nananalangin, ang marami sa atin nagpapatuloy, but we can see na merong mga part in our lives that we pray that, Lord, makaalpas na kami, Diyos. Ayaw na naming ma-stuck or baka nga tayo itong tinanggap na lang. Ano po na ito ang buhay, ganito talaga. But the Lord has His words otherwise. Nang may gustong ilagay si Lord sa ating puso, pag-asa, pangako na pwede nating panghawakan sa Kanya. Ulitin ko po, no, today our topic is about I don't want to be stuck. Let me put a question first before we continue. Have you ever felt stuck sa buhay? Hindi man sa lahat ng parte, but in aspects of our lives. Tingin natin parang na-stuck na tayo. Yung pakiramdam na parang wala nang progress. Pakiramdam na parang, Lord, ang tagal ko na dito. Ang tagal ko na nag-aantay. Ang tagal ko nang nananalangin. No? Or parang paikot-ikot na lang. Parang cycle na lang ang buhay. Na parang may problema, may pagsubok. After mapagtagumpayan o malagpasan o hindi ko alam. Baka nga sa pagsubok na to, meron na namang isang pagsubok na parang ganito na lang ba ang buhay? And the enemy may whisper in our ears na pwede niya sabihin na ganito na lang ba ang buhay niyo bilang Kristiyano? Na parang pagsubok, problema, then after that, another na naman. Pero sa umagang ito, si Lord, meron siyang gustong baliin sa ating buhay. Maybe ito na yung norm or pwedeng ito na yung nabulong sa atin ng enemy na parang tinanggap na natin na ang buhay punong-puno na lamang ng problema at punong-puno na lamang ng pagsubok. No, some examples, baka nga sa atin, na nagtatrabaho, lalo na sa malalayong lugar, parang normal na lang sa atin, mas stuck sa traffic. Parang tinanggap na natin sa Pilipinas. Okay, mga ganitong oras talagang traffic, papunta man o pauwi galing sa trabaho, normal na yan. At tinanggap na lang natin yan sa buhay natin. Or baka nga personally in our lives today, parang stuck na tayo sa paghihintay. Hindi ko alam, marami na sa atin naghihintay taon, buwan, or araw, linggo, but baka nga matagal na tayo naghihintay, pero yun na nga lang, parang nasa heart na lang natin, okay na to, ganito na lang ang buhay. Ito na lang ang kalagayan ko, puro na lang paghihintay sa maraming bagay. Many of us here, baka ikaw ito, young adult, nag-a-apply ka ng trabaho, pero parang wala pa rin sagot. Or ikaw tayo ito, na mananampalataya, we are praying for something, pero tingin natin parang walang gumagalaw, walang movement. Or generally, sa buhay natin, parang stuck na tayo sa isang season ng buhay natin. At ang season na yon, puro na lang problema. At wala nang katapusan ng mga sitwasyon. Pero ang magandang balita sa umagang ito, our God, who is a God of hope, mga kapatid, hindi siya Diyos na parang siya ang Diyos ng mga stuck moments. Our God is not a God of stuck moments. Hindi si Lord na parang nakapirmi lang at walang gagawin o hindi gumagalaw ang Diyos. He is a God of movement, mga kapatid. He is a God of progress. He is a God of harvest. Ulitin ko, si Lord na meron tayo, ang Diyos na sinabi natin sa ating inawit, He is our firm foundation. Pwede talaga natin siyang panghawakan, maging sandigan sa buhay natin dahil siya ang Diyos na hindi na, nababalisa o parang na-overwhelm o nasa-stuck sa mga sitwasyon. He is a God of movement. Ang Diyos na ito gumagalaw. Ang Diyos na ito gumagawa ng paraan. He is a way maker. He is a miracle worker. He is a promise keeper, mga kapatid. He is a God of progress. Hindi siya nakastuck sa isang season. Hindi siya nakastuck sa isang timeline. He is the God of yesterday, today, and our tomorrow. So He has His progress. And He is the God, sabi dito. Tanggapin natin to sa umagang ito, na hindi lang parang puro iyak at puro parang pagsubok, problema. He is a God of harvest. Nasa Diyos na ito, habang tayo lumalakad kasama siya, merong nagiging resulta. Merong nagiging bunga. At dito nga sa akin sinabi, merong aanihin ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon.
So let us cut off yung lies ng enemy that when we worship this God, ito na lang si Lord na to, puro problema at pagsubok. Mamaya maintindihan natin that part of life is, yun na nga, season of sowing. At mamaya meron pang sabi doon, sowing in tears. So hindi lang tayo nagtatanim, meron talagang season sa buhay natin that yung pagtatanim natin o paggawa natin ng mga bagay-bagay, meron talagang kalakip na sakripisyo. Meron talagang kalakip na dugot pawis. At yun nga, sabi sa verse, merong luha, pero hindi nasa-stuck ang Diyos dyan. At sa season sa buhay natin, wag na rin tayong pumayag na parang taon na yan, dekada na yan, na parang stuck pa rin tayo sa bagay na yan. Sa Diyos, may season of reaping at may season of sowing. At hayaan natin sa umagang ito, wala tayong ma-stuck sa mga bagay na yan. Andun tayong nagtanim sa maraming mga pagkakataon in our lives. Let's claim, let's declare, and let's proclaim that in our God, merong pag-aani. Merong harvest sa ating Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. So, sa umagang ito, let us deep dive sa salita ng Diyos. In Psalms 126, mamaya ko na siya i-explain. But kahapon po, yun yung aming napag-usapan. Nag-share po yung aking wife kahapon sa ating powerhouse. At yung kanyang ginamit na verse, Psalm 126. Na kung babasahin natin mamaya, bigyan ko kayo ng konting hints. Ang sabi doon, meron talagang panahon na doon talaga magtatanim ang tao at sa pagtatanim na yan, may kalakip na pag-iyak. Nag-experience na po ba natin yan? Or today, maybe, that's where we are today. Na tayo nagtatanim. Nagtatanim tayo sa pamilya natin. Nagtatanim tayo sa ating future. Nagtatanim tayo sa ating calling sa Diyos. Nagtatanim tayo sa ministeryo ng Panginoon, sa kanyang simbahan. At sa marami pang mga bagay. At hindi lang naman to yung pagtatanim na parang okay ang lahat. No. May mga pagkakataon that when we plant, nandun talaga yung pag-iyak. Nandun talaga yung sakripisyo. Nandun talaga yung sasabihin mo sa Lord, Lord, huling strength ko na to, Diyos. Lord, huling oras ko na to. Pwedeng huling hininga ko na to, Panginoon. Or pwedeng hindi ko alam, yung pwedeng finances, parang ito, Lord, huling aking, kung anong meron ako financially, Panginoon, ito, I will give it all, Panginoon. Meron tayong mga ganito moments sa Diyos na sa pagtatanim natin, talagang ramdam natin yung bigat ng ating ginagawa. Pero hindi doon natatapos ang kwento, sabi doon sa verse. Mamaya, let me read it to you. Na naandoon yung pangako that those who sow with tears shall reap with songs of joy. Darating ang moment sa buhay natin that we will reap. Not only we will reap kung ano yung i-reap, pero doon sa ating pag-aani, pag-harvest, makikita talaga sa buhay natin that we will shout for joy sa Diyos. Nandun yung ating pagsigaw na, Lord, grabe to. Hindi ko sukat akalain more than sa iniisip ko, Lord. More than sa ine-expect ko, Lord, yung mga bagay na naririp ko sa iyo, Diyos. Kaya talagang we can never outgive God. Na kapag tayo ay hindi ko alam, when we offer to the Lord our time, our life, our testimonies, hindi ko alam yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, as we give it to the Lord, andun talaga yung si Lord hindi siya magpapatalo. Talagang mapapaluhod tayo sa ating mga tuhod o sa floor at talagang sasabihin natin sa Lord, Lord, sobra ka. Grabe, Panginoon, Lord God, yung biyaya na meron sa iyo, Panginoon. Sige, pwede mapalakpakan natin sa umagang ito. So today, si Lord, nilalagyan tayo ng bagong kaisipan na baka nga, nalalaso na tayo ng mindset na parang okay lang ma-stuck sa mga sitwasyon. But today, let's all declare in our lives that, Lord, we don't want to be stuck here no more. Meaning, yung pwedeng antagal ng overdue sa buhay natin, gusto na tayong makaalpas dyan ng Panginoon. Number one, point number one, don't get stuck in your sowing season. Why? Because joy is promised. Let me read to you the verse. Sinabi ko kanina, Psalm 126, verses 5 to 6. Verse 5, it says, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Amen. Salamat, Lord. Why? Because when we plant to God, nakikita tayo ng Diyos.
No, when we sow seed, no, pwedeng sa pamilya natin, hindi ko naman alam, maraming facets ng buhay natin wherein we plant. Ano po? At sa pagtatanim natin, kalakip nun, sabi ko kanina, yung luha, sabi sa verse na ito. Pero ang pangako ng Diyos that when we plant in tears, ano po, nandun yung promise ng Diyos that we will harvest. Pwede mo pakisabi sa katabi mo, you will harvest. Ano po, minsan parang the enemy will try to deceive us na wag ka na magtanim. Wag na, wala ka naman nakikitang bunga. Pero hindi eh. Ito ang pangako ng Diyos na wag tayo, mamaya may verse in the Bible, wag tayong mapagod na gawin ng mga bagay na ito dahil at the proper time, nandun ang harvest na galing sa Diyos. But then again, ang sabi sa Psalm, those who plant in tears will harvest. Hindi lang basta harvest kasi baka nga pwedeng ang enemy will try to lokohin tayo na sasabihin na ang harvest din natin sa mga bagay na yun ay another problem, another situation, another trials. Ano po? But this is not God. Hindi to si Lord. We all know na sa Diyos, meron talagang season of planting. But after planting, hindi ang resulta ng planting is another sowing na naman. We know it. Na when we plant in tears, we will harvest, ang sabi dito, with shouts of joy. Andun yung harvest na talagang mapapasigaw tayo sa Diyos. Mapapasigaw na hindi dahil nagagalit tayo sa Diyos o para tayong may takot. Hindi, mapapasigaw tayo dahil andun yung ating kagalakan. Kagalakan, kalakip ng pagpapasalamat dun sa harvest na na-receive natin galing sa Kanya. Sige, pwede bang palakpakan po natin si Lord. Ang sabi sa verse 6, they weep as they go to plant their seed. So hindi lang to basta luhang na luha. Ano po? Ito ay humahagulgol. Sabi doon, may weeping. And to many of us, we have experienced it. Na hindi lang tayo lumuha, umagulgol tayo as we plant that seed. No, that sinasabi natin, Lord, I want to glorify you. That's why I will plant this seed. Pero hindi madali sa atin. Ang sabi ko kanina, pwedeng huling effort mo na yan, huling strength, di ko alam, yung huling last money mo, I don't know. But nandun tayo na, Lord, I will plant this seed. And as we plant the seed, there will be weeping. And there may be weeping as you plant that seed. Pero ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. But they sing as they return with the harvest. So hindi ka hahayaan ng Diyos, kapatid. Again, the Lord, He is the God that we can never outgive. That as we plant that seed sa Diyos, andun ang pangako that we will return, at that as we return, we will sing for joy of the harvest that we receive from our God. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. As I told you earlier, ano po, si Lord, binabago niya yung ating mindset, yung puso natin when it comes to the Lord of how He can bless us. Because many times, baka nga, nandun tayo sa mindset ng buhay na ito, puro na lang kapagsubukan. Buhay na ito, puro na lang problema, puro na lang mga trials and problems sa mundong ito. No! Mamaya may verse in the Bible na pwede nating tignan na hindi ito ang puso ng Diyos, lalo na sa mga anak niyang siya ang pinagkakatiwalaan. Kapatid, minsan talaga sa buhay natin may pagtatanim. At sa pagtatanim na yan, meron talagang kalakip na luha. Pero tandaan natin, katulad ng pagtatanim ng palay, oo, ang pagtanim ay hindi biro. Pero sa pagtatanim ay seasonal lamang. Pwedeng right now o sa maraming panahon, you have planted. Planted in your family, in your church, in your ministry, ano po, in your relationship. Hindi ko alam, ang dami na nating tinamnan, pero hindi yan ang panghabang buhay. Pwedeng right now, you're in the season of planting or doon sa naging recent mo na kalagayan, you are in the sowing season, pero hindi yan forever. Hindi forever ang pag-iyak, kapatid. Hindi forever ang sakripisyo. Just like the verse that we read, sabi doon, there will be harvest of shouts or harvest na in the end, nandun ka, you will shout for joy sa ating Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Joy is promised. Harvest is promised sa atin. Ano po? Meron siyang picture, katulad ng sinabi ko kanina, magsasaka.
Ano po, ang magsasaka, nagtatanim siya ng palay o kung naman ang kanyang tinatanim sa ilalim ng araw, pawis, dugo, pawis, ano po, iyak, ano po, merong ulan sometimes, hirap na hirap, hindi madali. Pero hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up. Why? Because nandun siya, alam niya na sa pagtatanim niya ng mga bagay na ito, ng mga buto na ito, darating yung panahon na siya ay aani. Just like us. Ano po, hindi man literal na buto yung ating tinatanim, but many, many things. Maybe in our testimony, in our character, nagtatanim tayo ng forgiveness, nagtatanim tayo ng joy, nagtatanim tayo ng grace, ng mercy. Ano po? At sa marami pang mga bagay, kapatid, nakikita ka ng Diyos. At sa pagtatanim mo ng mga bagay na yan, nandun tayo sa ating hope at sa ating declaration that, Lord, darating ang araw, Panginoon, that lahat ng mga bagay nito, Diyos, meron akong aanihin magmula sa iyo, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. So mga kapatid, sa umagang ito, huwag tayong ma-stuck sa kaisipan na ito na parang ang buhay na lang ay punong-puno ng pagtatanim. Ano po? Yes, there will be time na daraan tayo sa sitwasyon, titignan tayo ng Diyos. Anong itatanim mo dyan? Galit? Anong itatanim mo dyan? Puot? Anong tatanim natin dyan? Pagganti? O mga bagay na hindi ko alam, pag-uumit and all? Pero sa paggawa natin ng tama, sa pagkita sa atin ng Diyos na tinanim natin ng mga tamang bagay, tamang karakter, mga tamang desisyon, sa lahat ng ito, lahat ng ating iyak, lahat ng ating sakripisyo, ano po, lahat ng ating paglilingkod in this church, ano po, lahat ng ating pagtitiis, sometimes, merong ganun, nakikita ng Diyos. Pwede bang sabihin po natin sa ating katabi, nakikita yan ng Diyos. Ulitin mo, may with conviction. Pwede po ba nating sabihin, nakikita yan ng Diyos. No? Si Lord nakikita po yun, kapatid. Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong para tingin natin, walang nangyayari sa ating mga ginagawa. Nakikita yan ng Diyos. At katulad ng aking sinabi kanina, darating ang harvest season mo, kapatid. Huwag kang mag-alala. And we pray, no? Sige, palakpakan po natin si Lord. Marami na yan eh. Tingin ko, parang kung may lupa, tingin ko, hektarya na yung ating mga naging tanim. Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na ito, hindi naman si Lord nagme-message for us, na parang, gamitin mo to for your next year, for your next decade. No. Si Lord ay nagbababa ng kanyang mensahe dahil alam ng Diyos na immediately pwede yan mangyari sa buhay natin. So today, let's be expectant that our harvest sa pamilya mo, sa buhay mo, hindi ko alam, sa negosyo, sa trabaho, sa simbahan natin, kapatid, at sige na, sama na natin ang ating bansa at ang ating city. Right now, ang ating bansa, sobra-sobra ang pwedeng pagsisiksik, pagliliglig ng Diyos. Pero hindi. Alam natin na sa lahat ng ito, hopeful tayo that after this one, ang bansang ito, ang buhay natin, ang simbahang ito, we will reap our harvest of shouts of joy sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. So, today, tayo naglilingkod, tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Huwag kang mapagod dahil merong harvest dyan. Right now, nandun ka, nagbibigay ka sa Diyos ng oras, panahon, resources, pera sa kingdom ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, merong harvest dyan, kapatid. Umiiyak ka sa panalangin, lumulud ka sa Diyos, umaga, gabi, nandun ka sa iyong devotion sa Panginoon na, Lord, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Nakikita ka ng Diyos. At sa lahat ng bagay na yan, kapatid, huwag kang mag-alala, may nakaantabay na harvest para dyan. Sige, palakpakan mo si Lord. So tell your neighbor today, harvest is coming. Ay, parang wala akong kausap. Patay tayo dyan. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, harvest is coming. Sige po, no? Let's be, nandun tayo, enthusiastic tayo sa salita ng Diyos. Dahil si Lord, tinitignan din ng ating puso. Na, alam naman natin yan na, hindi, naintindihan naman ako ng Diyos. Pero hindi, hayaan po natin that we express our enthusiasm sa Diyos. Yung hope natin, yung excitement natin for the time to come. Yung mga bagay na hinahanda po sa atin ng Panginoon. Number 2, don't get stuck in survival. Step into abundance. Baka nga hindi natin maibigay yung best natin because baka nakastuck na tayo sa mindset of just surviving. No, minsan yun na nga baka ang mundong ito yun na yung ating kaisipan
na baka ang buhay ngayon, ang buhay right now, wala, survival na lang. Ano po, makaalpas ako sa isang araw, makakain ng 3 beses, hindi ko nga alam, baka ang prayer na lang natin, Lord, makakain ako ng tanghali at gabi. Baka yun na lang yung prayer natin eh. Baka na-stuck na tayo sa buhay na parang survival na lang. Hindi po, yan ang promise ng Diyos, mga kapatid. Ulitin ko, point number 2, meron kang abundance. No, midweek po natin, dalo po kayo or punta po kayo dahil yan ang ating pinag-uusapan, mga new labels. No, mga bagong taguri sa atin ng Diyos. At isa doon sa aming pinag-uusapan last Wednesday is the word abundance. No, hashtag we are abundant in Christ. Tayo ay hindi lang sapat, ang sabi ng Diyos. Hindi lang siksik at liglig ang Panginoon. Ang sabi ng kanyang salita, pag-uumapawin tayo ng Diyos, mga kapatid. So we must not just listen, we must just not accept ang mga bagay na naririnig natin. Gaya ng point na ito, we must step into it. We must step into abundance na hininanda ng Lord sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba, meron tayong portion sa Diyos. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, may portion ka sa Diyos. At that portion, kapatid, hindi lang yan tinitignan. At hindi lang yan yung parang hindi. Ano lang tong portion ng Diyos, parang survival mode lang. Hindi po abundance ang portion ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ito yung mindset na pilit pinapasok ng enemy in our minds na mabuhay tayo na parang tayo makawawa. Mabuhay tayo na parang okay na yan, okay na to. No, wala na yung pangarap. Ang enemy, no, gusto niyang pumasok sa buhay natin upang nakawan tayo ng mga to. Nakawan tayo ng pangarap, sirain yung blessing ng Diyos at i-destroy yung future na hinanda sa atin ng Panginoon. Yung portion na sanang na-enjoy na natin, gustong sirain ng enemy. Kaya nga sabi ko kanina, baka mindset natin survival na lang. Ginagay na natin ang mindset ng mundong ito na parang makaalpas lang sa isang araw, okay na. Yes, there will be seasons na parang yun yung ating dinaraanan. Pero again, it's seasonal. Seasonal means meron lang yung parte sa buhay natin. Maybe sa part na yan, tinuturuan tayo ng Diyos na manampalataya sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging malakas even in those times. Pero hindi yan pang matagalan. That's just temporal. That's just seasonal. Again, as I told you earlier sa Psalms, merong harvest na inanda ang Panginoon. At ito pa, sabi sa John 10:10, ang Diyos ay nagparito upang bigyan tayo ng buhay. Hindi lang buhay na parang mabuhay, kundi sabi dito, life and may have it in abundance. Pwede ba pakisabi sa katabi, abundance. Life to the fullest, sabi sa ibang salin. Ano po? Life that is full, buo. Hindi F-O-L, kundi F-U-L-L. Buhay na puno, kapatid. So kung etong pangako sa atin ng Diyos, hindi ending ng buhay natin yung parang mag-survive lang tayo. Sabi ko kanina, ang Diyos, ang kanyang pagpapala, ang kanyang mirakulo, ang kanyang pwedeng ibigay sa buhay natin, hindi lang siksik, hindi lang basta sakto lang sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Ang plano ng kaaway, kapatid, mas stuck tayo sa kaisipan na parang lagi na lang survival. Laging kulang, laging takot. Ano po? Laging iniisip paano makakaraos. Kapatid, let's break that mindset and let's break that cycle sa buhay natin. No? Umalpas na tayo sa ganung kalagayan ng buhay na tingin natin lagi tayong kulang. Hayaan natin na mag-grasp natin, mahawakan natin yung portion natin sa Diyos. Mahawakan natin yung abundance, yung harvest na gustong-gustong ibagsak sa atin ng Panginoon. Marami mga Kristiyano right now stuck in survival mode. They have that kind of mindset. Sabi ko kanina, basta makarakos, Lord. Diba? Minsan pag kinakamusta natin ang bawat isa, hindi na tayo natapos sa sagot na, eto, buhay pa naman. Diba? Meron tayong ganun lagi na sagot na para, o kapatid, kamusta ka na? Eto, pastor, buhay pa naman. And after a year, or after years,
That's the same answer pa rin na lagi natin sinasagot. Hindi yan ang gusto ng Diyos at ang promise ng Diyos for us. Hindi lang tayo mabuhay at parang buhay pa. Ito, pastor. Hindi. Sabi doon sa ating binasa, buhay na puno. Buhay na nag-uumapaw. Buhay na kasiya-siya. Sige, palakpakan po natin si Lord. Example, sabi ko kaninang umaga, no, let's pray na hindi lang yung parang ang panalangin natin, no, worst pa kung ang prayer lang natin, Lord, makakain ako 1 beses o 2 beses. Ano po, minsan we pray, Lord, makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Yes, last week we talk about appreciation. We appreciate what the Lord is doing in our lives. Pero hayaan po natin that we pray na, Lord, alam ko Diyos that ito ang plano mo sa akin today. But Lord, I pray, Lord, that in my tomorrow, Diyos, magkaroon ng progress, Panginoon. Dumating tayo sa panalangin na hindi na-enjoy natin na, alam mo yun, darating yung moment na hindi ka lang 3 beses kumakain. Bakit? Wala namang problema yun sa Diyos. Na darating yung moment, magutom ka, no? Magising ka ng madaling araw, for example lang naman. Kasi kung 3 beses, umaga, tanghali, hapunan ka lang kakain, hindi naman ganun siguro si Lord. Na si Lord, as we need Him sa buhay natin at pangangailangan yun ng ating tiyan, and dun si Lord, handa mag-provide. Na dumating yung oras, gumising ka ng madaling araw, nanalangin ka sa Panginoon, and right after you pray, nandun ka naman, nararamdaman minsan mo, nagugutom. At nandun sana yung harvest na pagbukas mo ng ref, hindi lang 3 beses, meron ka pang midnight snack na hinanda si Lord. So nandun yung heart natin na, Lord, yes God, I don't want to be stuck. We don't want to be stuck na, Lord, eto na lang kami, Panginoon, because we believe that in you, God, ang sabi sa salita mo, Lord, merong abundance. Merong abundance, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ang plano ng Diyos sa atin, full life. Full life. Buhay na puno at buo, mga kapatid. Abundant life, nag-uumapaw. Dahil si Lord, hindi lang niya tayo gustong pagpalain, gusto din tayo maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. That's why He wants us to be, not only to be filled, but gusto niya tayong mag-overflow, mga kapatid. So today, the Lord is saying to us, tama na yung mindset na puro na lang tayo, ang lagi nating ang declaration, puro problema, puro kulang, umalpas na tayo sa ganong klase ng kalagayan at kaisipan. Hayaan natin na sa Diyos, na ating pinumpurit sinasamba, maranasan natin yung harvest. Na hindi problema yung ating pinoproclaim, ang pinoproclaim natin yung pagpapala na galing sa Diyos. Na hindi ang mga kulang ang lagi nating pinoproclaim, kundi yung nag-uumapaw na biyaya. Hindi lang sapat, kundi sobrang biyaya na galing sa Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. Huwag na tayong ma-stuck sa kaisipan na parang survival na lamang ang buhay sa mundong ito. Yes, ang langit, more than sa mundong ito. Pero ang sabi ng Diyos, pwede nating maranasan yung glimpse na meron ng heaven. At sa heaven, walang salita doon na survival. Because in heaven, so much, more than. So hayaan natin yung glimpse of heaven sa mundong ito, hindi survival, kundi abundance ng gagaling sa Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ganda ng pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. So today, let's declare, mga kapatid, let's declare in our lives, not only in this place, but moving forward sa buhay natin, na hindi lang tayo magsusurvive. Hindi lang ako nabuhay para mag-survive. Hindi lang ako nabuhay para mabuhay. No, nabuhay ako dahil gusto akong pagtagumpayin ng Diyos. Nabuhay ako dahil gusto akong pag-umapawi ng Diyos. Nabuhay ako dahil gusto akong pagpalain at maging pagpapala para sa iba galing sa ating Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. So let's have that kind of mindset, mga kapatid. This church, nandun tayo. Yes, 10 years, mag-11 years na tayo. And pwede, many years, nandun tayo nagtanim. Pero nandun din tayo in our heart na, Lord, we don't want to be stuck in this no more, God. Lord, nandun kami, nagtanim kami sa maraming panahon, dugot, pawis, luha, O Diyos. But Lord, Lord, nandun kami, tatanggapin namin to, Diyos. We will proclaim, Panginoon, amin to, Panginoon, that Lord, harvest time, harvest season is coming, O God. And in your life today, claim it also that, Lord, kita mo yan, Diyos, ang dami naming tinanim, Panginoon, ang dami namin, hindi naman tayo naging entitled, no? But we know our authority. At yung authority natin,
we are standing on the word of the Lord and in the power of our Lord Jesus. Nandun tayo na, Lord God, in you, Lord, says in your word, God, merong harvest sa'yo, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Salamat sa Diyos. Again, no, let's have that kind of mindset in our lives today. Hindi lang tayo magsusurvive. Hindi lang tayo mabubuhay para mag-survive. Mabubuhay tayo ay magtatagumpay. Tayo magiging abundant, mga kapatid. Number 3, tinatawag ko po si Jillian. Don't get stuck in weariness. Your harvest is coming. Ulitin ko po, don't get stuck in your weariness. Minsan, yun talaga, parang tingin mo, nakakapagod. No, parang nakakapagod ang gumawa, hindi ko alam. Ang gawin ng mga bagay-bagay, manalangin, hindi ko alam, magbigay, hindi ko alam, maglingkod, no, tumayo para sa Diyos, maging magandang testimonya, pwede right now. Pero hayaan po natin na sa paggawa natin ng mga to, wag tayong mapagod. Why? Because kalakip ng mga bagay na ito, merong harvest, as I said earlier. The enemy, gusto niyang gawin ng mga bagay na ito, titignan natin to as parang kapaguran sa buhay natin. Kapaguran maglingkod, kapaguran mabuhay para sa Diyos, kapaguran magbigay, kapaguran na maging magandang ehemplo sa pamilya. Ano po? Kapaguran. Pero hindi ito ang puso ng Diyos. Na sa paggawa natin ng mga to, si Lord nakaantabay siya. Ang kanyang kamay, at in the end, sabi doon, yung pag-ani ay andyan nakahanda sa buhay natin. Galatians chapter 6 verse 9, sabi ni Paul, let us not become weary in doing good. Wag daw po tayong mapagod sa paggawa ng tama. Hindi lang tama, kundi alam natin nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Why? For at the proper time, mga kapatid, hold on to this. For at the proper time, and I know si Lord, sabi ko kanina, hindi siya nagtuturo sa atin para para anihin mo pa sa 10 years from now. No. Si Lord nagtuturo siya because He wants us to grasp it today. Dahil one of these days, mga kapatid, hold on to that. Because your harvest is coming. Ang sabi ng Diyos, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. If we do not give up. Maybe alam ng Diyos right now, baka on the edge na tayo. On the verge na tayo of giving up. Pero the Lord is saying to us, don't give up. Why? Your harvest will come. Your harvest is coming, kapatid. Wag nating hayaan. Ang dami na nating pinagpawisan, ang dami na nating pinagpagalan, no, na mabubuting bagay na galing sa Diyos. Ngayon pa tayo titigil. As church, for the past 10 years, the Lord has been good, providing for us day by day, time after time. Ngayon pa tayo mag-give up? Sa buhay po ninyo bilang pamilya, andun na kayo, nilakad nyo na yung paan ninyo for the Lord, your family is calling sa buhay ninyo. Ngayon po ba kayo mag-give up? Ang sabi ng Diyos. Let us be reminded that the Lord has His blessings for us. Nakahanda yan, kapatid. The Lord has His miracle for us. Nakahanda yan, kapatid. At pwede natin tignan sa umagang ito, hindi lang pagtatanim ang buhay, mayroong pag-aani na galing sa Panginoon. Sige, kapatid, pero lakpakan natin si Lord. Right now, baka alam ng Diyos na napapagod tayo. And maybe the enemy, binubulungan na tayo. Oo nga, napapagod ka na. Tumigil ka na. Pero hindi eh. Ang sabi dito ng Diyos, ang reminder niya sa atin, don't quit. Don't quit before your harvest comes. Andiyan na yung harvest. Andiyan na yung sagot ng Diyos. Andiyan na yung healing. Andiyan na yung provision. Andiyan na yung salvation ng pamilya ninyo. Anak ninyo, magulang, asawa. Don't quit what you are doing to the Lord. Madaming mga tao na speaking of salvation, mga asawang babae na nauna sa church, may mga pagpapagal in their service, but ang galing na-enjoy na nila yung reap ng kanilang harvest. Yung mga asawa nilang, either lalaki sila, asawa nilang babae, o yung babae sila naglingkod sa Diyos. Yung mga asawa nilang lalaki, dala-dala na nila in this church today. So, yun talaga yung totoo sa Diyos. That at the proper time, if we do not give up, we will reap our harvest sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. So, kung naman yan, kapatid, today,
hindi ko alam na parang tingin mo dyan, yung tanim mo na yan. Huwag ka mag-alala, may harvest sa Panginoon. Ang kaaway, gusto niyang bitawan natin yan. Yung tinatanim mo na yan, sirain mo yan, bitawan mo yan, di ba? Pero si Lord hindi. Sabi ng Diyos sa atin, anak, malapit na, huwag kang bibitaw. Pwede ba sabi sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Huwag po tayong bibitaw, mga kapatid. This church, darating yung 11th anniversary natin and 11th year natin. Dito pwedeng nakapaikot yung ating declaration na, Lord, yes God, harvest is coming in this church, in this family ng mga simbahang ito, in the family of this church, in the people of this church. Yes, Lord, hindi lang basta harvest, but Lord, siksik, liglig, at umaapaw na harvest, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Kaya mga kapatid, keep praying. Huwag kang bumitaw sa panalangin mo na yan. Keep serving the Lord. Huwag tayong bumitaw. Ano man ang ating paglilingkod sa Diyos. Ano po? Huwag nating bitawan yan. Keep believing on God. Ang ating pananampalataya sa Panginoon, huwag po natin yung bitawan. Don't stop praying for your family. Why? Because harvest will come. Don't stop serving in the ministry. Why? Because harvest will come. Don't stop giving to the Lord. Because harvest will come. Don't stop sowing in tears. Bakit, kapatid? Because the Lord has promised harvest will come. Sige, palakpakan natin si Lord. Maybe healing, you're praying, harvest will come. Claim it. Breakthrough na inaantay mo, claim it. Harvest will come. Revival in your family. In this church, we believe and we hold on. Harvest is coming. Sige, palakpakan po natin muli si Lord. So today, let us declare, Lord, harvest is coming, Lord. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko, Diyos. Pwede ba natin sabihin ng sabay-sabay, hindi ako susuko, Panginoon? Sige, marinig ng Lord yung ating cry out sa Kanya. Hindi ako susuko, Diyos. Hindi dahil sa kawalan o kung ano man, Panginoon. Because, Lord, I will hold on to you. Why? Because I know, Panginoon, that harvest is coming, Panginoon. Sige, palakpakan natin na malakas si Lord. So, as I conclude today, as I conclude this message this morning, mabilis lang yung ating mensahe, straight to the point. Mga kapatid, huwag tayong ma-stuck. Kumawala na tayo. Kumawala na tayo sa buhay na survival lamang. Kumawala na tayo sa buhay na parang puro na lang problema, pait at sitwasyon. Yes, there will be seasons for that. Pero I believe mahaba-haba na ang ating nilakbay dyan. As church, as people of God, your family, your life, kapatid, let's put yung title ulit natin. I don't want to be stuck anymore sa bagay na to, Diyos. Lord God, with this church, I'm praying, mamaya we will pray, kapatid, na Lord, hindi kami ma-stuck na puro lang kami pag-iyak, Panginoon, Lord. Merong harvest sa'yo, Panginoon. Hindi kami ma-stuck, Lord, na parang ang buhay na lang ay mabuhay na lang at parang makatulog, magising sa umaga at yun na lang, Diyos. Hindi, Lord, may abundance sa'yo, Panginoon. Lord, hindi kami ma-stuck na parang puro na lang problema ang buhay, Panginoon. Lord, i-enjoy namin yung breakthrough, Panginoon, na galing sa'yo, O Diyos. So today, church, let's declare, I don't want to be stuck, Lord. I'm moving, God. Let's move. Let's step into that abundance, kapatid, into that harvest. Let's move into that harvest season. Sa simbahang ito, na doon tayo. Sa buhay natin, let's be the same. That, Lord, we will move in our harvest season, God. Sige, palakpakan natin si Lord. Tayo po tayo. Tinatawag ko po ang worship team. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's close our eyes sa umagang ito. Hallelujah. All of us, I know, na nandun tayo, nagpagal tayo sa maraming mga bagay. Hallelujah. And come on, let's pray to the Lord. Yes, God. We pray, Panginoon, for abundance, God. Abundance, Panginoon. Sige, Lord.
Hallelujah. In the finances of your people. Sige, kung ikaw yung kapatid, taas mo yung kamay mo. Lord God, we speak, we pray, Panginoon, Lord God, more than enough, Panginoon, Lord. Hindi lang yung parang sapat-sapat lang, Panginoon. Hayaan mong ma-enjoy ng yung mga anak, O Diyos, yung abundance na galing sa iyo, Panginoon. At God, sige, Lord, pangawakan namin, Panginoon, na Lord, maging channel of blessing kami, Panginoon, Lord God, to your people, to your church, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, Lord God, to their families, Panginoon. Sige, Lord, hayaan mo, Panginoon, through us, God. Hallelujah. We will reap that harvest, Panginoon, abundance that comes from you, Panginoon. Sige, claim mo yan sa Panginoon. Hallelujah. In the finances of your people, Panginoon. God, in their relationships, Panginoon, Lord God. We speak for harvest, Panginoon. Salvation, God, of their loved ones, Panginoon. Yung mga anak, Panginoon, yung mga anak na nandito, Panginoon, God. Lord, we pray for harvest. Galing dyan, Panginoon, Lord God. Magkaroon ng salvation in their household, Panginoon. Ang kanilang mga pagpapagal, Panginoon, magkaroon ng resulta, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. May mga anak dito, Panginoon, Lord God, na may mga karamdaman, Panginoon, but still, God, they're serving you, Panginoon, Lord God. Nandito sila nagpapatuloy sa iyo, Panginoon. And I pray, Panginoon, Lord God, magkaroon ng breakthrough, Panginoon, Lord God, in their lives, Panginoon. Magkaroon ng healing sa buhay nila, Diyos. Let healing flow in your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, kapatid, taas po natin yung ating kamay sa Panginoon. Sige, Lord, walang maiwanan, O God. This church, your people, Panginoon, we pray for harvest, Panginoon. Come on. Pwede bang sabihin mo yun sa Panginoon? Lord, we pray for harvest, God. Sige, come on, lakasan mo yan. Marinig ka ng Diyos. Yung desire mo, Panginoon. God, pagpalain mo ako, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak, Panginoon. Pagpalain mo yung simbahan, Panginoon, Lord God. Lord, pasasalamatan ka namin, Panginoon. At God, sige, Lord, di kami magdadamot, Panginoon. Gawin mo kaming ilaw at asin, Panginoon, Lord God. Gawin mo kaming pagpapala, Panginoon, para sa iba, O God. Hallelujah. 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 Come on. Come on. Can you pray today? Come on. Can you prophesy sa pamilya mo, kapatid? Come on. To your church today. Sige, come on. Let there be abundance. Come on. Pray for that. Let there be harvest in my family. In my workplace, Panginoon. Let there be abundance, Panginoon, in my school, Panginoon, Lord God, in my business, Panginoon, in my church, Panginoon. Let there be abundance in your name, God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, come on, come on. Open your lips. Come on, pray to the Lord. Come on. Hallelujah. 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 Hold on to God, kapatid. Hold on to God. Yes, Lord. Yes, Lord, you're the God of miracles, God. You're the God of provision, Panginoon. You're the God of harvest, God. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, yung malakas sa balakpak sa Panginoon. Hallelujah. Can we sing to the Lord? Hallelujah. Taas po natin yung ating kamay sa Diyos. Hallelujah. Sige po. Thank you, Jesus. Let us worship Him in this place. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful
Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin muli, Panginoon. Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. God, we will hold on to you, God. You are the God that never fail, Panginoon. What you said, you will do, Panginoon. And God, we believe, God, Lord, yung harvest, Panginoon. You said it, Panginoon. You, God, I know you will keep your promises to your people, Panginoon. God, we will believe in you, Lord. We will put our trust in you, God. Sige, Lord. Hallelujah. Let your glory shine sa buhay ng iyong mga anak. Muli, Lord, sa iyong pong kapurihan. Pasasalamat, God. We love you. In Jesus' name, we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa balakpak sa Panginoon.